Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon. Today, ang tatalakayin natin ay Chad, Normie, or Sub 5, be grateful to God of what you have. Ano mga sitwasyon mo sa buhay, maging Chad ka man, Normie, or Sub 5, dapat nating ipagpasalamat sa Diyos yun. O anumang bagay na dumating mo sa buhay na kapalaran mo kasi may mga Chad na hindi kayang bumuhay ng pamilya kahit tiyad pa sila, pogi pa sila, kagaya ni Vasily Stepanov dahil sa kanyang depression. Hindi niya magamit yung kapugian niya. Kaya meron namang normie na nakakagit along sa buhay, nakapagtapos ng college, mayroong trabaho. Kaya sa tingin ko, yun yung success na na kahit normie siya, successful na siya na kaya niya nang mag-provide. At ang sub 5 naman na merong mayaman na sub 5, pangit sila pero marami silang pera. Kaya magpasalamat tayo kung anumang face card meron tayo, Chad, Normie, or sub 5. Kahit ano pang itsura mo, hindi dahil sa genetic determinism na paniniwala ng mga black pillars na hindi naniniwala sa Diyos. At ang video na ito ay hinihikayat ko na anong mga sitwasyon mo sa buhay, Chad, Normie, or sub 5, merong Diyos at magpasalamat ka na sa Diyos anumang sitwasyon mo dito sa buhay. Kasi may mga pangit na nagkakaasawa, may mga normie na na normal lang sa buhay na marami siyang na-achieve, at may Chad na may mga Chad na hindi kayang bumuhay ng pamilya. That's the reality na kailangan mong ibig sabihin, ang Diyos ang gumagawa sa atin, kalooban ng Diyos na maging mahirap o mayaman man tayo, maging pogi o pangit man tayo, kasi kalooban ng Diyos yun. Babasahin natin ang unang Tesalonica 5:18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kaya magpasalamat tayo anumang dumating natin sa buhay. Kaya kung ikaw ay nag-looks max, dati kang sub 5, naging normie na, ipagpasalamat mo na yun sa Diyos kasi binigyan ka ng Diyos ng iyong pangangailangan, pagkain, na nutrisyon, tapos anumang bagay na na daan para ikaw ay maging healthy na way na maging pogi ka, 'di ba? At yun, wag nating ibigin ng salapi o anumang meron tayo, maging pogi man tayo, hindi. Makontento tayo sa naman ating tinatangkilik, maging pangit man tayo o maging pogi, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasi kahit pogi ka na, nahihirapan ka pa rin. Yun yung reality, 'di ba? Mababasa sa Hebro 13:5, maging ilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, na isang bagay na hindi pinaniniwalaan ng mga black pillars, mga 80s, na sinasabi nila na no one's going to save you. Actually, meron. God can save you. Ang Diyos ang magliligtas sa atin anumang sitwasyon natin sa buhay. Kasi kung nananalangin tayo, naniniwala tayo sa Diyos, naniniwala ako na sa panalangin natin hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasi sa paniniwala ko na looks maxer na at the same time Kristiyano, kasi naniniwala akong may Diyos. Kaya kahit na sinasabi nilang mga looks maxer na wala daw Diyos dahil sa mga pagtatangi dito sa sanlibutan, naniniwala ako kung may Diyos talaga. Kasi meron tayong paglalagakang ng anumang problema natin. God can solve our problems. Maging pangit ka man o pogi. Kasi merong pogi na hindi kaya bumuhay ng pamilya, may mga problema. May pangit din na may problema. Ano mang sitwasyon mo, maging pangit ka man o pogi, lahat tayo may problema. Yun yung realidad na kailangan nating kailangan nating ma-accept. Kaya
basahin natin yung Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong puso at inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaya huwag tayong mabalisa, ipakilala natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Sa sitwasyon ko na Luxmaxer at Kristiyano, na kakagawa ko ng Luxmaxing content, pinapanood ko yung mga video ng mga black pillars na hindi naniniwala sa Diyos. At kakapanood ko sa kanila, nababalisa ako, baka kung pangit ako, sabi ko, ma-reject pangit ako, 'di ba? Nare-reject ako ng crush ko. Tapos nagtatangi yung mga tao, kaya meron akong anxiety na kapag pangit ako, ninanasa kong maging pogi na na magustuhan ako ng mga tao at ang crush ko, yun yung kinakabalisa ko na alam kong pakiramdam nyo rin ito, mga Luxmaxer na Kristiyano, na nababalisa tayo dahil pangit tayo, kahit na nung papogi pa natin, di na tayo magiging pogi, meron tayong facial dysmorphia dahil nga nababalisa ako at naniniwala ako sa Diyos. Pinapakilala ko sa Diyos yung problema ko, sinasabi ko sa Diyos, Panginoon, sana papugi niyo po ko para po para po hindi ako matangi ng mga tao, para magustuhan ako ng mga tao. Kahit na pinalalangin ko ng ganun sa Diyos yung mga problema ko. Alam kong kahit na maliit lang na napaka cringe naman ng kahilingan mo, bro April, inihiling mo pa sa Diyos na maging pogi ka, pinihiling mo sa Diyos na na sana magustuhan ka ng tao. May mga ganun na nakikringe nga ako kahit pinalalangin ko pa yun eh. Kasi nababalisa ako maging pangit, kaya ganun din yung kalagayan ko na bilang Luxmaxer na Kristiyano, nababalisa ako dahil pangit ako. Kaya dinudulog ko sa Diyos. Okay, iyak ako ng iyak kasi dahil sa kakapanood ko ng mga black pill content na nakaka-depress, pinapaniwala ka na walang Diyos. Kaya ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong puso at ang mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang Diyos na ang bahala sa ating mga problema, maging pangit ka man o pogi. Kaya sa kalagayan ko, hindi ko alam kung pogi ba ako, pangit. Basta't nakikilala ako ng Diyos, yun yung mahalaga. Bilang Kristiyano, hindi tayo dito sa taga-sanlibutan. Sa sanlibutan, may mga kapintasan, alright? At may mga hindi tayo gusto, at merong pagtatangi, okay? Kaya kung ayaw ka man ng tao dahil pangit ka, o kaya pogi ka naman, nagagalit yung tao sa'yo, may inggit. Kaya, nagsasabi na hindi tayo dito taga-sanlibutan, kundi ang pagkamamamayan natin ay nasa langit. Pilipos 3:20, sapagkat ang ating pagkamamayanan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kaya nababasa sa talatang ito na hindi tayo dito sa tagalupa, kasi merong kapintasan dito eh. Kasi sa langit lahat ng tao mababa, lahat ng tao doon hindi nagtatangi, 'di ba? Wala nang paninira, dahil kung pogi ka may paninira pa rin eh. Ang daming taong naiinggit sa iyo, kaya kung pangit ka naman, ang daming taong galit sa iyo. Anuhin lang natin ang realidad at dynamics ng buhay dito sa sanlibutan. Sa totoo, ang daming masama dito eh. Kung ano man ang kalagayan mo dito sa sanlibutan, marami pa ring masasama. Maging pogi ka man o pangit, may pagtatangi pa rin. Okay? Maging mayaman ka man o mahirap, may pagtatangi pa rin. Okay? Kaya wag nating iibigin na mabuhay dito sa sanlibutan, kasi lahat nandito sa sanlibutan ay masasama. Mababasa sa Juan 15:19, kung kayo'y taga dito sa sanlibutan, ay iibigin na sanlibutan ng kanyang sarili.
Ngunit sapagkat tayo hindi taga sanlibutan, kundi tayo hinirang ko. Kung hindi kayo'y, basahin ko ulit ha, Juan 15:19, kung kayo'y taga sanlibutan ay iibigin ng sanlibutan ng kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga sanlibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Kaya bilang Kristiyano na luxmaxer, na kahit na anong gawin ko na pagpapapogi, o kahit sabihin ko na hindi ko naman sa pagmamapuri na maging pogi ako, meron pa rin kaaway. Kaya meron pa rin napupuot sa akin na nagpapapogi ako at Kristiyano ako at the same time. Marami pa rin mga demonyo, mga tao na ayaw sa akin eh. Kaya marami pa ring naiinggit, kaya napupuot sa akin yung sanlibutan kasi ginawa ko yung kabuuan ng pagsunod sa Diyos. Maging sa sa katawan ko, nag-aalaga ako kasi diwa ng Kristiyano yun, at naglilingkod ako sa Diyos ng mabuting budhi, na iniingatan ko na wag akong makagawa ng masama, kaya nagagalit sa akin yung sanlibutan. Kasi nagagalit sila nung kapag ninanasa akong maging perfect. Parang yung mga ibang tao na nadjudge sila, tapos na sa kabutihang nakikita ko. Kaya napupuot sila sa akin. Napupuot yung sanlibutan sa akin kasi sumusunod ako sa Diyos. Oo. Naniniwala akong may Diyos talaga. Yung black pillars wala, yung mga 80s. Kaya wag sanang iban yung video na ito, TikTok, kasi kapag nagsasalita ako ng bagay na realidad dito sa buhay, meron naman Diyos eh. Meron namang positive na sinasabi ako, hindi puro negative, hindi katulad ng mga ibang black pillars diyan na hindi nababan sa TikTok. Dapat nga sila yung laging negative yung sinasabi. Pero sana naman sa TikTok, merong Diyos, okay? Kung sino pa yung yung nasisabi ng katotohanan na meron Diyos, yun pa yung nababan sa TikTok, samantalang yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yun pa yung lalong sumisikat. Actually, baligtad na yung mundo ngayon eh. Ayaw na ng tao sa sa mabuti, gusto nila kasamaan na. Pero hindi ko naman nilalahat, mga brothers, na hiniwala po ko sa nanonood ng TikTok o kaya sa YouTube ko, meron pa ring taong mabubuti, okay? Kasi kung dito lamang tayo sa sanlibutan titingin, tayo na yung pinakakaawa-awa. Tayo na yung mga Kristiyano, sayang lang yung effort natin na gumawa ng mabuti kung walang Diyos. Okay? Kaya nahihirapan lang po ko na ipaano sa inyo, ipangaral yung ebanghelyo kasi may mga nag-uusig. Okay? Kaya may kabuluhan yung pangangaral ko ng ebanghelyo na maniwala kayo sa Diyos, kalabanin ko yung mga 80s. Kasi kung dito lamang tayo sa sanlibutan, tayo na yung pinakakawawa kung sa sanlibutan lang tayo aasa. Okay? Unang Korinto 15:19, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ay lalong kahabag-habag. Tayo na yung pinakakawawa kung dito lang tayo sa sanlibutan, walang paghuhukom. Kaya naniniwala ako merong paghuhukom. Maging pangit ka man o pogi, huhukuman tayo ng Diyos. May mga pangit na gumagawa ng masama, may mga pogi na gumagawa ng masama. Hahatulan sila ng Diyos. May mga pogi din na gumagawa ng mabuti, may mga pangit din na gumagawa ng mabuti. Why not both? Pogi ka na at ka pa, at mabuti pang ugali mo, perfect na yon, package na yon. Pero hindi ko sinasabi na porket pangit ka, hindi mo na hindi ka na magiging mabuting tao. Kasi yung Diyos yung nakakaalam sa ating puso kung masama ba tayo o hindi. Kaya maging pangit ka man o pogi, panatiliin mo na mabuti yung puso mo. Yun yung pinakamahalaga sa lahat, ang puso.
Ang espiritu na sa atin, yung mabuting espiritu, yun yung pinakamahalaga sa Diyos. Mababasa sa Jeremias 19, Jis, akong Panginoon ay sumisiyatat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao na ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang mga gawain. Alam ng Diyos yung puso natin kung masama ba o mabuti ang ating puso. Merong paghukom kaya matakot tayo sa Diyos, gumawa tayo ng mabuti para kung sakaling dumating man ang ating Panginoong Hesukristo, handa tayo, willing tayo gumawa ng mabuti para makarating tayo sa pinapangarap natin na paraiso. Tsaka, huwag tayong titingin sa mukha o kataasan man ng tao kasi may mga pugi at mayaman na masama. Okay? Gumagawa sila ng mga karumal-dumal na katulad ng Epstein Files na karumal-dumal na yung pinagagawa na ang dami nilang taong piniperwisyo dahil nga mayaman at maganda sila, nakakatakas sila sa sa kaso, 'di ba? Kaya hindi sila nakukulong dahil nga kakampi nila yung demonyo. Okay? Mababasa sa Samuel 16:7, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang muka o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa muka, ngunit ng Panginoon ay tumitingin sa puso. Kaya sa mga mga masamang tao na walang hindi naniniwala sa Diyos, masama yung puso nila, kaya kasuklam-suklam sila sa Diyos, itinakwil sila ng Diyos at hinayaan na sila ng Diyos na gumawa ng masama kasi nahatulan na sila kaya ganito. Kaya ang puso yung mahalaga, maging pogi ka man o pangit, kaya ang kailangan ang puso mo mabuti kung haharap ka sa Diyos, okay? Kasi ang Diyos tumitingin sa puso, ang tao tumitingin sa mukha, okay? Anong mang yaman mo, maging pogi ka man o maging pangit, ang Diyos ang nakakaalam ng puso mo, okay? Huwag kang maiinggit sa mga mayayaman at huwag kang masisiraan ng loob dahil pangit ka, tinatangi ka ng mga tao. Ang mahalaga, kilala tayo ng Diyos at kilala natin ng Diyos. Galatia 4:9, dadapwat ngayon yamang nakikilala ninyo ang Diyos o lalong mabuting sabihin kayo'y nakakikilala ng Diyos, bakit muling nangagbabalik kayo sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral na sa inyo'y nananasan ninyong magbalik sa pagkaalipin. Nasasabi sa talatang ito na nakikilala tayo ng Diyos at kilala natin ng Diyos, kaya huwag tayong magbalik sa pagkaalipin ng masama, okay? Kasi ganito, karunungan ng Diyos ang may lumikha sa atin. Kaya kung may pangit man o pogi, kalooban na ng Diyos yun. Mababasa sa Exodo 4:11 na sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao, sinong gumawa ng pipi o bingi o may paningin o bulag sa tao, hindi ba ako ang Panginoon? Ang Panginoon ang may kalooban sa atin kung ano man ang sitwasyon natin sa buhay. May mga tao na pinanganak na bulag, may paningin o pipi man o o naksa o bulag bingi sa tao, Diyos pa rin ang lumukha nun, kaya kasama na dun yung mga unano, mga mataba, mga mapayat, mga maiksi, tapos matangkad. Kalooban ng Diyos yun, kasi dahil sa karunungan ng Diyos, meron siyang versatility ng creation para maipakita niya sa iyo ang kanyang kapangyarihan na halos wala na tayong maipupuntos. Kasi kung lahat tayo pogi, magkakaroon ng imbalance, okay? Magkakamukha tayo. Hindi na tayo makikilala ng mga tao. Kung lahat naman mahirap,
magkakaroon ng chaos sa economy. Kung lahat naman tayo mayaman, magkakaroon ng ng gera, okay? Kaya anumang sitwasyon mo sa buhay, ipagpasalamat mo 'yun sa Diyos. Maging Chad ka man, normie, or sub 5, ipagpasalamat natin 'yun sa Diyos. Kaya sana maging sa inyo, maging tawag dito, maging comfort sa inyo na kasi kahit na anong sitwasyon mo sa buhay, maglux-maxing ka man na maging Chad, may problema ka pa rin eh. Kagaya ko na naglux-max, kayo na naman na naging normie na ako. Ang dami ko pa rin problema na masisaayos. Kailangan kong kumita ng pera. Kaso man yung tahakin ko sa buhay, hindi natin maiwasan ng problema eh. Maging Chad ka man, normie or sub 5, lahat tayo nagtitiis dito sa sanlibutan. Wala tayong dito. Wala tayong kapayapaan. Okay? Si Kristo yung kapayapaan, kaya hindi nagtangi si Kristo. Si Kristo magaling tumanaw ng utang na loob, kaya kapag gumawa tayo ng mabuti, aasa tayo ng awa ng Diyos kasi naawa din tayo sa ating kapwa. Sa totoo mga kapatid, tuwing nakakita ako ng pangit, tsaka may disabled, na dudurog yung puso ko eh. Buti pa itong kapatid na to, bulag na hindi na magkakasala ng mga pangangalo niya. Samantalang ako, kompleto naman, tsaka isang normie, o pogi man o pangit na may mata, nakakakita, pero nagkakasala ng pangangalo niya. Kaya nga, lalo dapat tayong maging reverse motivation yung tawag ba nila doon, tuwing nakakita ka ng taong mas maano pa sa'yo, mas kawawa pa sa'yo, dapat maging inspirasyon sa'yo na magpatuloy sa buhay. Okay? Actually, nadudurog yung puso tuwing nakakita ako ng may sira sa mukha, mga pangit, dahil nga may sakit o kaya ganun, na salamat sa Diyos matangkad ako. 5'7", kasi ang daming tao na dinidiskriminasyon, o kaya salamat sa Diyos dahil maputi ako, kasi ang tao ayaw sa maiitim. Kaya parang reverse motivation yung tinatawag, na nakapag nakita ka ng mas kawawa sa'yo, ipagpasalamat natin yun sa Diyos. Merong tao hindi makakain eh, 'di ba? Dahil nga nakoma eh, 'di ba? Merong tao di makatae, binubutasan yung tiyan para makatae. Ikaw naman nakakatae, nakakaihi nang hindi ka dinadialysis. Hindi tulad ng iba na hindi makakain ng matamis dahil may diabetes. Dapat nga lalo kang magpasalamat sa Diyos dahil wala kang sakit. Normie ka, wala kang hindi ka nakakatae ka ng maayos, nakakaihi ka ng maayos. Ipagpasalamat natin yun sa Diyos, okay? Hindi ko sinasabi na ako ay mabait o lahat ng nasa Biblia naman eh, lahat ng natin eh, lahat ng ng ating solusyon sa buhay nasa Biblia naman eh. Ang solusyon ko ay hindi cope, okay? Hindi cope na walang bisa, kundi may bisa. May cope na may bisa. Ay yung maniwala ka sa Diyos, okay? Maniwala ka na merong Diyos. Ang relihiyon ko pala ay na MCGI, Members Church of God International. Dito tinuturuan kami na wag mabalisa, ipanalangin sa Diyos yung mga problema. Kasi kahit pogi ka na, may problema ka pa rin eh, no? Malay ko ba kung maganda yung buhay ni Chico Lachowski, Jordan Barrett, o si Sean O'Pride, naniniwala ako kahit na pogi sila, may mga problema pa rin sila eh. Alam nila na kukupas yung kagandahan nila, yung kapugian nila. Kaya kung hindi na sila pogi, ay mangyayari na kung kumupas yung kapugian nila, ay mawawalan sila ng trabaho. May limit po yung natin dito sa sanlibutan. Okay? Tatanda ka rin, babae, kahit ano pang ganda mo, tatanda ka rin. Magiging pangit ka din. Ganon din tayong mga pogi, na magiging pangit pa rin tayo, tatanda rin tayo, mapi-fade din yan, okay? Kaya kahit na ganon, why not
maximize the most of it na maging pogi ka na at mabait ka pa at the same time. Yun yung goal ko bilang Luxmaxer dito sa Kristiyano na Luxmaxer. At hinihikayat ko kayo na maniwala sa Diyos kasi may mga tao na hindi naniniwala sa Diyos kasi kakanood ng mga black pill videos. Salamat sa Diyos sa iyong panonood. Ayokong mag-English kasi gusto ko yung mga Pilipino yung kausap ko kasi yung mga Pilipino mas naniniwala sa Diyos. Okay? Salamat sa Diyos sa iyong pakikinig. More videos to come one at a time if God willing. And see you in the next video. It's not over until you win your crush. So Luxmax to your potential.